Ang aral mula sa 10 segundong video sa Naya. Ano ba ito? Isang video na tumagal lang ng 10 segundo, kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport, ang sumikat sa buong mundo sa isang iglap at umabot sa 11 milyong views. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang alon ng mga komento mula sa iba't ibang bansa sa Amerika. Hindi kailanman mangyayari ang ganito. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ano nga ba ang nakunan sa video? At bakit ito yumanig sa buong mundo? Si Mark Wilson, 25 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang kumpanya ng consulting na nakabase sa Los Angeles, na may taunang kita na higit sa $100 billion. Ang paglalakbay sa buong mundo ay pangkaraniwan na para sa kanya. At ang mga paliparan ay naging pangalawang opisina na niya. Ang pinakamagandang airport, syempre, LAX. Lagi niyang buong pagmamalaking sinasabi ay, ang Los Angeles International Airport ay isang pandaigdigang sentro ng abyasyon na nagsisilbi sa 7 milyong pasahero taon-taon. Ipinagmamalaki ni Mark ang grandiosong infrastruktura na nilikha ng industriya ng abyasyon ng Amerika. Ang airport sa Pilipinas, malamang tulad lang din ng sa Thailand o Malaysia, sabi niya minsan sa isang kasamahan. Ang GDP ng Amerika ay halos 40 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Sapat na ang numerong iyon para sabihin ang lahat. Ngunit ang totoong dahilan ng kanyang pagmamaliit ay nag-ugat sa isang nakakahiyang karanasan sa isang paliparan sa Timog Silangang Asya noong nakaraang taon. Ang kanyang maleta ay ibinato ng isang staff ng napakalakas kaya't kumalat ang mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit-balikat lang ang staff. Ganyan lang talaga sa mga airport sa Asya. Ang karanasang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, napangisi si Mark sa business trip na ito. Ang kanyang proyekto ay isang malakihang merger at acquisition sa isang korporasyong Pilipino. Ang paglalapat ng modelong pangnegosyo ng Amerika na nakatuon sa kahusayan sa Pilipinas ay tila isang perpektong trabaho. Masyadong nakatuon ang mga Pilipino sa maliliit na detalye at nakakalimutan ang tunay na mahalaga, iyon ang kanyang pananaw. Sa World Economic Forum's Competitiveness Ranking, pangalawa ang Amerika, habang ang Pilipinas ay nasa ika-67 na pwesto. Lubos na naniniwala si Mark sa mga numerong ito. Kahit na malumanay na ipinapaliwanag ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagiging magalang at mapagkumbaba ay hindi nakakatulong sa negosyo. Ang resulta ang pinakamahalaga. Habang papalapit na ang paglapag, isang malakas na pakiramdam ng pagmamataas ang bumalot kay Mark. Naisip niya ang eksena kung saan ang mga negosyanteng Pilipino ay yuyuko sa napakalaking kapangyarihan ng Amerika. Ngunit hindi niya alam na ang katotohanang haharapin niya ay lubos na babago sa kanyang pananaw sa mundo. Pagdating pa lang sa terminal ng Naya, may naramdaman si Mark na kakaiba. Ang sahig ay sobrang kintab na halos makita mo ang iyong refleksyon. Siguro, bagong bukas lang ang airport na ito, bulong niya sa sarili. Habang papunta sa immigration area, napatingin siya sa kanyang relo. Kung sa LAX ito, sa ganitong oras, siguradong mahaba at siksikan ang pila. Ngunit ang immigration area sa NAIA ay nakakagulat na maluwag. Siguro dahil konti lang ang pasahero, conclusion ni Mark sa sarili. Ngunit sa baggage carousel, nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanyang matibay na paniniwala. Habang inaalis ng mga staff ang mga maleta mula sa conveyor, maingat nilang inaayos ang bawat isa. Anong ginagawa nila? Ito ay isang eksenang hinding-hindi makikita sa Amerika. Doon. Basta na lang. Inilalagay ng mga staff ang mga bagahe sa carousel, walang pakialam sa direksyon o posisyon. Ngunit ang mga staff sa NAIA ay inihaharap lahat ng hawakan ng maleta sa iisang direksyon upang madaling makuha ng mga pasahero, hindi epesyente. Sayang sa oras. Sumimangot si Mark. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang kilos na ito ay hindi maintindihan.
Ang pundasyon ng negosyong Amerikano ay ang kahusayan sa oras. Bawat minuto, bawat segundo ay direktang nakakaapekto sa kita, ngunit isang mas malaking pagkalito ang naghihintay sa kanya. Habang papunta sa labasan, naligaw si Mark. Ang mga signage sa Naya ay nasa maraming wika, ngunit para sa isang taong sanay sa malalaki, malinaw, at simpleng signage ng Amerika, ang pagiging detalyado ng Pilipinas ay nakalito sa kanya. "Excuse me, where is the taxi bay?" Tanong niya sa isang staff ng airport sa wikang Ingles. Ang staff, kahit hindi gaanong matatas sa Ingles, ay ginawa ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang sumunod na ginawa nito. Nang makitang maaaring hindi sapat ang paliwanag, personal siyang sinamahan ng staff papunta sa sakayan ng taxi. "Oh, you don't have to do that," nahihiyang sabi ni Mark. Sa Amerika, hinding-hindi gagawin ng isang airport staff ang personal na paghahatid sa bawat pasahero. Ang kanilang trabaho ay gawin lamang ang nakatakda sa kanila. Ang mga serbisyong labas dito ay opsyonal at may bayad. Ngunit ngumiti lang ang staff ng NAIA at sumagot. "Bahagi po ng trabaho namin na maging komportable ang mga bisita namin." Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumukob kay Mark. Ang staff na ito ay walang makukuhang dagdag na benepisyo. Bakit napakabait niya sa akin? Ito ay isang kilos na hindi kayang ipaliwanag ng rasyonalismo ng Amerika. Pagdating sa sakayan ng taxi, magalang na yumuko ang staff bago umalis. Naiwang tulala si Mark. Ano ang pakiramdam na ito? Mayroong pagkalito at kakaibang init sa kanyang puso. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Hindi ito oras para maging emosyonal. Sa mundo ng negosyo, ang kahusayan ng katotohanan, sabi niya sa sarili habang sumasakay sa taxi. Sinubukan niyang kumpirmahin muli ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa taxi driver. Ang mga staff ba sa airport na ito ay laging ganito kabait? Sumagot ang driver na para bang ito ay isang bagay na natural. "Opo, sir. Normal lang po yan. Ang unahin ng customer. Di ba't dapat lang naman?" Lalong nadagdagan ang pagkalito ni Mark. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, tiningnan ni Mark ang kanyang mga dokumento para sa negosasyon kinabukasan. Ngunit hindi niya mahanap ang pinakamahalagang folder ng presentasyon. Naalala niyang inilagay niya ito sa kanyang check-in na maleta. Wag naman sana. Sa isang masamang isipin ang pumasok sa kanyang ulo. Hinalughog niya ang lahat ng kanyang bagahe, ngunit hindi niya ito nakita. Ang negosasyon kinabukasan ay napakahalaga para sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang General Manager ng rehiyon ng Asia. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumento, wala nang pag-asa ang negosasyon. Sumpain. Parang bumalik ang bangungot niya sa Asia, nawawalang bagahe, mga pabayang staff, at sa huli, ang pagtanggap na lang sa kapalaran. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga airport sa Asia. Kinaumagahan, tumawag siya sa Lost and Found Department ng NAIA. Nawawala ang isang mahalagang folder na dala ko kagabi. Ang staff sa kabilang linya ay magalang na nakinig sa sitwasyon at sumagot. "Sige po, sir. Susuriin po namin kaagad. Pakiantay na lang po ng mga 30 minuto." Halos sumuko na si Mark. Sa Amerika, ang paghahanap ng nawawalang gamit ay inaabot ng matagal. Sa Pilipinas, siguradong mas matagal pa. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, tumunog ang telepono pagkatapos lamang ng 20 minuto. "Sir, nahanap na po ang folder ninyo," sabi ng babaeng staff na may halong ginhawa sa kanyang boses. "Talaga?" Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkagulat. "Opo, sir. Nakita po namin ito sa ilalim ng upuan habang naglilinis kami kagabi at agad na naming itinago dito." Nang magmadaling pumunta si Mark sa airport, maingat na iningatan ng staff ang kanyang dokumento. Ang folder ay buo, walang kulang na kahit isang pahina. "Maraming salamat. Malaking tulong ito." Ngunit ang sumunod na sinabi ng staff ang nagpatulala kay Mark. "Pasensya na po at naabala pa kayo na pumunta rito. Ihahatid na po sana namin sa hotel ninyo." Lubos na nalito si Mark. Siya ang nakawala ng dokumento dahil sa sarili niyang kapabayaan,
Ngunit ang staff pa ang humihingi ng paumanhin at balak pa sanang ihatid ito sa kanyang hotel. Ito ay isang serbisyong hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Hindi niya mapigilang itanong. Nag-atubili sandali ang staff bago sumagot. Kapag hawak po namin ang mahahalagang gamit ng aming customer, responsibilidad po naming ibalik ito ng ligtas sa kanilang mga kamay. At saka, hindi po namin pwedeng pabayaan ang isang bisitang may problema. Muling bumalik ang hindi maipaliwanag na pakiramdam kay Mark. Ang staff na ito ay walang obligasyong gawin ito. Bakit ganoon na lang ang kanyang malasakit? Kahit walang kapalit na benepisyo o bayad? Bakit handa siyang maglaan ng oras para sa iba? Masaya po akong nakatulong sa inyo. Ang ngiti ng staff ay tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso na para bang siya ay masaya para sa kaligayahan ni Mark. Sa taxi papunta sa pulong, malalim ang iniisip ni Mark. Ang mga naranasan niya sa loob ng 24 na oras ay hindi kayang ipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga. Ito ay mga kilos na salungat sa kahusayan at rasyonalismo. Ngunit nag-iwan ng init sa kanyang puso. Mayroon kaya akong mahalagang bagay na nakakaligtaan? Ngunit isinantabi niya ito. Huwag hayaang maimpluwensyahan ng emosyon ang negosyo. Ang resulta ang lahat. Pinatatag ni Mark ang kanyang loob. Determinado siyang patunayan ang kahigitan ng modelong pangnegosyo ng Amerika sa darating na negosasyon. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay perpekto at ang mga ehekutibo ng kumpanyang Pilipino ay nakinig ng mabuti. Kung gagamitin ninyo ang aming sistema, maaari ninyong bawasan ng 30% ang gastos at tanggalin ang kalahati ng mga empleyado. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa kahusayan na ipinakita ng mga numero. Ngunit sa pagtatapos ng pulong, isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano na ang mga trabaho ng aming mga empleyado? Naisaalang-alang ba ang mga matatanggal? Napangisi si Mark sa kanyang isipan. Sa negosyo, normal lang na tanggalin ang mga hindi episyenteng bahagi. Ito ang magdudulot ng paglago ng kumpanya. Ngunit lumungkot ang mukha ng mga Pilipino. Ang banungga, ito ang makanang magako, namanganang paglago. Namnungga, itinuturing namin ang aming mga empleyado na parang pamilya, hindi namin sila basta-basta pwedeng iwanan. Hindi maintindihan ni Mark. Ang paghahalo ng emosyon at negosyo ay hindi makatwiran. Ang sentimiento ay hindi nagpapalago ng kumpanya. Upang manalo sa pandaigdigang kompetisyon, ang kahusayan ay kailangang-kailangan. Ang resulta ng negosasyon ay ipinagpaliban. Sinabi ng panig ng Pilipino na pag-iisipan pa nila. Ngunit alam ni Mark na ito ay halos isang pagtanggi na. Habang pabalik sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkainis. Ang hirap intindihin ng mga Pilipinong ito, hindi pa rin nakakasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ngunit ang pangyayari kinabukasan ay lalo pang nagpalito sa kanya. Sa lobby ng hotel, nagkasalubong sila ng isang batang empleyado mula sa kumpanyang Pilipino. "Good morning, Mr. Wilson." Magalang na yumuko ang empleyado. "Salamat po sa presentasyon ninyo kahapon." Nag-ingat si Mark. Natakot siyang baka tuyain siya matapos tanggihan. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. "Gusto ko po sanang mas maintindihan ninyo ang aming kultura, Mr. Wilson. Kung may oras po kayo, maaari ko po ba kayong imbitahan na bisitahin ang aming kumpanya?" Natigilan si Mark. Kahit tinanggihan ang kasunduan, bakit siya iniimbitahan na bisitahin ang kumpanya? Siguradong may motibo ito. "Hindi ako gaanong interesado," malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. "Mahalaga po ang kahusayan na sinasabi ninyo, Mr. Wilson. Ngunit mayroon din po kaming sariling paraan ng kahusayan. Kung makikita ninyo, naniniwala po akong may matutuklasan kayong bago." Sa huli, natalo si Mark ng kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring matibay na paniniwala. Ito ay para lang makita ang hindi episyenteng paraan ng pamamahala ng mga Pilipino. Siguro ito ay magandang pagkakataon para muling patunayan ang kahigitan ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, nagulat si Mark. Ang kapaligiran sa kumpanyang Pilipino ay ibang-iba sa Amerika. Ang relasyon ng mga empleyado ay malapit
parang isang tunay na pamilya. Ngunit sa mata ni Mark, ito ay isang imahe ng kawalan ng kahusayan. Paano makakalikha ng kompetisyon ang isang napakaluwag na kapaligiran? Naisip niya. Nang bisitahin ang planta, ang mga manggagawa ay masusing nagme-maintain ng mga makina. Sa Amerika, ang trabahong ito ay iyo outsource. Walang konsepto ng gastos, sigurado si Mark. Sa kantin sa oras ng tanghalian, lalo siyang nagulat. Ang mga ehekutibo at ordinaryong empleyado ay magkakasamang kumakain sa iisang mesa. Ito ay isang eksenang hinding-hindi makikita sa Amerika. Kung walang ganitong herarkiya, paano mapapanatili ang disiplina sa organisasyon? Ngunit noong hapong iyon, isang pangyayari ang yumanig sa sistema ng pagpapahalaga ni Mark. Isang maliit na aksidente ang nangyari sa planta. Isang manggagawa ang bahagyang nasugatan, ngunit ang paraan ng pagtugon ng kumpanya ay nagpatulala kay Mark. Nang mangyari ang aksidente, nagbago ang kapaligiran sa planta, ngunit walang kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, ito ay isang nakakagulat na kalmado at sistematikong pagtugon. Ang pinakamalapit na empleyado ay nagsimulang magbigay ng paunang lunas, habang ang isa ay tumawag ng ambulansya at ang isa pa ay kumontak sa pamilya ng biktima. Siguro, sinusunod lang nila ang protocol, naisip ni Mark. Sa Amerika, mayroon ding mga emergency protocol, ngunit ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nang dumating ang plant manager sa lugar, ang una niyang ginawa ay humingi ng paumanhin sa nasugatang manggagawa. Pasensya ka na. Kasalanan ko ito dahil sa pagkukulang ko sa pamamahala. Kung sa Amerika, ang unang gagawin ay tukuyin kung kanino ang responsibilidad at isaalang-alang ang mga legal na panganib. Ang emosyonal na paghingi ng paumanhin ay itinuturing na isang mapanganib na kilos. Ngunit ang paghingi ng paumanhin ng manager ay malinaw na nagmula sa kanyang tapat na puso. Ang mas nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos. Nang dalhin ang nasugatang manggagawa sa ospital, tinipon ng manager ang lahat ng manggagawa. Ang aksidenteng ito ay dahil sa problema sa ating pamamahala sa kaligtasan. Simula bukas, susuriin nating muli ang lahat ng proseso ng trabaho. Hinding-hindi natin hahayaang maulit ito. Lubos na nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay ang kapabayaan mismo ng nasugatang manggagawa. Bakit kailangang akuin ng manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika, ito ay ituturing na personal na responsibilidad. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang empleyado. Walang sinuman ang nanisi sa manager. Sa halip, lahat ay nagsabi, dapat din kaming mag-ingat ng higit. Ang buong organisasyon na sama-samang umaako ng responsibilidad. Napakawalang saysay, bulong ni Mark. Ngunit ang nakita niya kinabukasan ay lumikha ng isang hindi na maaayos na lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya sa planta, ang manggagawang nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho. Kahit may benda pa. Bakit hindi ka magpahinga? May karapatan kang mag-sick leave at makatanggap ng kompensasyon, tanong ni Mark. Ang manggagawa ay tila nahihiya. Nakaabala na po ako sa lahat. Paano po ako magpapahinga? Maliit na sugat lang po ito. Kaya ko pa pong gawin ang mga paperwork. Hindi makapagsalita si Mark sa sagot na ito. Sa Amerika, ang paggamit ng sick leave hanggat maaari ay normal dahil ito ay karapatan ng manggagawa. Ngunit pinili ng manggagawang ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang kilos ng ibang empleyado. Kusang loob nilang pinaghahatian ang trabaho ng nasugatang kasama. Walang sinumang nagrereklamo. Sa halip, lahat ay nangangamusta. Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ba ito? Lubos na nalilito si Mark. Ang pag-una sa kapakanan ng grupo kaysa sa personal na interes, ang pag-una sa responsibilidad kaysa sa karapatan, ito ay lubos na salungat sa teorya ng negosyo na kanyang pinag-aralan. Sa oras ng tanghalian, tinanong niya ang batang empleyado na naggiya sa kanya. Bakit ganoon na lang ang dedikasyon ng lahat sa kumpanya?
maaari naman nilang isipin ang kanilang sariling kapakanan. Nag-isip sandali ang batang empleyado bago sumagot. Ang kumpanya po ang bumubuhay sa amin, kaya natural lang na alagaan namin pabalik ang kumpanya. Ang pagtutulungan sa huli ay magpapasaya sa lahat. Hindi pa rin maintindihan ni Mark. Ngunit nang tingnan niya ang datos ng performance ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa kahusayan, ang kanilang produktibidad ay hindi nahuhuli. Sa halip, ang rate ng pananatili ng empleyado ay nakakagulat na mataas at ang kalidad ng produkto ay mas maganda. Nagkataon lang siguro, panandalian lang yan, sabi ni Mark sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang ibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo. Maaaring ang pinaniniwalaan kong kahusayan ay nasa ibabaw lang? Ang tunay na kahusayan ay marahil nasa mas malalim na antas? Ang tanong na iyon ay tahimik na nag-ugat sa kanyang isipan. Sa araw ng kanyang pag-uwi, nasa naiya si Mark na may magkahalong damdamin. Ang isang linggo dito ay yumanig sa kanyang mga pagkiling tungkol sa Pilipinas, ngunit hindi pa rin niya ito lubos na matanggap. Sa huli, ang estilo ng negosyo ng Amerika pa rin ang pamantayan sa mundo. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lamang, sabi niya sa sarili habang papunta sa check-in counter. Ngunit isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Nagkaroon ng system error at hindi makumpirma ang kanyang booking. Pasensya na po sa abala, sir. Nagkakaproblema po ang system sa pag-recover, magalang na yumuko ang staff sa counter. Nagsimulang mainis si Mark. Sa Amerika, madalas ding mangyari ang ganitong mga problema, ngunit karaniwang nagtatapos sa linyang, "System error po kasi." Ngunit ang pagtugon ng Naya ay ibang-iba. "Lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa abala. May manager po na personal na pupunta para tulungan kayo. Ilang minuto lang." Ang kilos ng manager na dumating ay nagpatulala kay Mark. Ito ay isang babaeng nasa katanghalian na nakasuot ng uniforme. "Ako po si Maria Santos. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin sa abalang idinulot ng aming sistema." Yumuko si Ginang. Santos nang may malaking pagpapakumbaba. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang isang manager para humingi ng paumanhin. Ngunit, ang mas nakakagulat ay ang solusyon pagkatapos. "Ia-upgrade po namin ang inyong upuan sa first class at bibigyan po namin kayo ng gift voucher para sa susunod ninyong paggamit bilang aming paumanhin." Natigilan si Mark. Ang system error ay kasalanan ng airline, hindi responsibilidad ng airport. Bakit kailangang akuin ng NAIA ang ganitong responsibilidad? Magkaibang organisasyon ang airport at airline. Bakit ninyo ginagawa ito para sa akin? Ngumiti ng bahagya si Gnang. Santos. Para sa pasahero, ang airport at ang airline ay iisa ang Pilipinas. Pareho naming nais na maging maayos ang biyahe ng aming mga customer. Hindi mahalaga ang pagkakaiba ng organisasyon. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Mark. Sa Amerika, malinaw na nakatakda ang mga hangganan ng responsibilidad ng bawat organisasyon. Ang hindi pakikialam sa mga bagay na hindi mo trabaho ay isang prinsipyo. Ngunit si Geneng Santos ay lumampas sa hangganan ng organisasyon at inuna ang kasiyahan ng customer. Habang naghihintay sa business class lounge, binalikan ni Mark ang mga pangyayari sa loob ng isang linggo. Ang masigasig na paggabay ng staff ng airport, ang staff na naghanap ng paraan para maihatid ang nawawalang gamit, ang kumpanyang itinuturing ang empleyado bilang pamilya, ang planta kung saan lahat ay sama-samang umako ng responsibilidad, at ngayon, ang manager na nagtrabaho para sa customer nang hindi alintana ang hangganan ng organisasyon. Ang pagkakatulad ng lahat ng kwentong ito ay isang pusong laging nag-iisip para sa iba. Kahit natila sa lungat sa kahusayan at rasyonalismo, ito ay lumilikha ng pinakamahusay na resulta. Ito marahil ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang malapit na ang oras ng pagsakay, hindi napigilan ni Mark na kunin ang kanyang telepono. Gusto niyang kunan ng video ang serbisyo ni Genang Santos, ngunit ang dahilan ng pag-video ay lubos nang nagbago. Noong una,
Balak niyang tuyain ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas. Ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala ang kahanga-hangang serbisyong ito sa buong mundo. Nang magpaalam siya kay JNeng Santos, medyo nahiya ito. Ginagawa ko lang po ang normal kong trabaho. Pero kung makakatulong po, sige po. Ang video ay tumagal lamang ng 10 segundo. Ito ay larawan ni Geng Santos na maingat na inaayos ang bagahe at yumuyuko para magpaalam sa customer na may ngiti. Isang ordinaryong tanawin, ngunit para kay Mark, alam niyang ang ordinaryong tanawin na ito ang nagpapakita ng tunay na lakas ng Pilipinas. Habang pasakay sa eroplano, bumulong siya sa sarili. Nagkamali talaga ako. Nakaligtaan namin ang pinakamahalagang bagay at nagpa siya siyang ikalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na ipinost ni Mark ang video sa social media na may caption na, "Totoo ba ito?" Isang 10 segundong video sa Naya. Inilagay niya ang buong puso niya sa komento. Lubos akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Ang staff sa video na ito ay hindi gumagawa ng anumang espesyal. Simple lang niyang iniisip ang customer mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit natanto ko, ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Kumalat ang video ng napakabilis, lumampas sa 1 milyong views sa unang araw at umabot sa 12 milyon sa loob ng 1 linggo. Ang alon ng mga komento mula sa buong mundo ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Ang eksenang ito ay hinding-hindi makikita sa mga airport sa Amerika. Ito ang tunay na serbisyong Pilipino. Hindi lang pang-ibabaw. Ramdam mo ang malasakit mula sa puso. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga komento mula sa mga staff ng airport sa ibang bansa. Gusto rin naming matutunan ito. Nakalimutan na namin ang pag-aalaga sa customer. Bukas, babaguhin ko ang aking pag-iisip. Lubos na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakakaapekto sa mga tao sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanya mismo. Ang kanyang estilo sa negosasyon ay lubos na nagbago. Hindi na lang siya nakatuon sa kahusayan, kundi nagsimula na ring mag-isip mula sa pananaw ng kanyang mga partner. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit mahalaga rin ang trabaho ng lahat ng empleyado. Sama-sama tayong maghanap ng paraan para matupad pareho. Ang ganitong paraan ay kinuwestiyon ng kanyang mga kasamahan noong una. Anong nangyari kay Mark sa Pilipinas? Hindi ka na tulad ng dati. Ngunit ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Ang mga panukalang isinasaalang-alang ang pananaw ng partner ay mas tinanggap ng mga kumpanya na lumikha ng pangmatagalang tiwala at nagpataas sa rate ng pakikipagtulungan. 6 na buwan ang lumipas. Na-promote si Mark bilang General Manager ng rehiyon ng Asya. Ngunit ang pinakaipinagmamalaki niya ay ibang bagay. Ang kanyang video ay nagsimula ng isang kilusan para sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga airport sa buong mundo. Ang serbisyong tinawag na Filipino Standard ay nagpataas ng malaki sa kasiyahan ng mga pasahero. Dumating ang mga mensahe ng pasasalamat kay Mark mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinakita ng video mo ang ganda ng Pilipinas. Gusto ko ring bumisita doon. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na malasakit. Ngayon, madalas nang bumibisita si Mark sa Pilipinas. Bukod sa trabaho, marami pa siyang gustong matutunan mula sa bansang ito. Kamakailan, muli niyang nakita si Ginang Maria Santos sa NAIA. Welcome back, Mr. Wilson. Naalala pa siya nito. Sumikat na po sa buong mundo ang video na iyon. Ginagawa ko lang po ang normal kong trabaho. Nakakahiya po, sumagot si Mark mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Geng Santos, ang normal ninyo ang nagpabago sa mundo. Ang pusong may malasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat sa buong mundo. Gusto ko ring maging bahagi niyan. Habang naglalakad sa NAIA, puno ng pasasalamat ang puso ni Mark. Nagpapasalamat siya sa swerte na nakilala niya ang Pilipinas at kasabay nito, nahihiya sa kanyang kayabangan. 1 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang kahusayan. Ngunit, may mga bagay na mas mahalaga pa. Ang pusong marunong mag-isip para sa iba,
ang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas, at ngayon, isinasagawa niya ang misyon na ikalat ang aral na iyon sa buong mundo. Ang kwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa buong mundo hanggang ngayon.